Huwa, huwa. Oh. Ay, magandang umaga po. Ibigay ko lang sa inyo itong drama sa House of Representatives sa ngayon. Na kung saan ay dinaan nila sa heavy drama at may pang pelikula pa. Si Luis Tro, gagaling mga pananalita, pati si Sindan niya. Walang ibang pakay para apiin lang si Sara na walang kalaban-laban. O ito po, pag panoorin po natin. Ay, sorry. Ito, pakinggan na lang natin sila. Wala na makapigil sa kanila kasi sila lang naman ang hari dyan. Yan po mga abusado. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga Pakinggan lang po natin sila. pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw, hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. Okay. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Okay. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang haba ng monotone. Kapansin-pansin Monolog. na mula 2016 hanggang 2024, Pakinggan na natin. tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Kargado ng mga opinion to. Mga illogical opinions. At kargado ng drama. Pinapalabas niya para silang artista Kasama siya persisindan niya. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Kita po, grabing drama. Ito po yan, yung binabanggit ni Jinky Luistro sa kanyang monologue. Di ba parang tula, nagkwentuhan siya, ang kakwentuhan niya sarili niya. May sasalin po ni Sara Duterte, may linya doon, may item na nakalagay 0 ang cash. Hindi naman 0, wala lang entry, wala nakasulat. So ngayon, sa unang column, may nakasulat kung magkano ang halaga ng kanyang mga ari-arian. So, patungkol yan sa mga bahay, lupa, at kung ano pang ibang tinatawag sa batas na immovable.
Sa ikalawang column po, nakalagay ay personal properties. Yung personal properties na tinatag po sa batas ay hindi po personal mo, hindi. Kundi, yun yung mga bagay na kasama dyan yung mga kotse, yung mga nagagalaw, movables, yung mga damit, kwentas, ano pang ibang klaseng alahas, kung ano-ano pang iba, at kinukonsidera din na personal ang tinatawag na pera. So, okay, ang pangatlong column sa salin ay nakasulat ang tinatawag na cash on hand o di kaya cash in bank. Pagkatapos, ang sunod na column ay total assets. Ibig sabihin, ang total assets po, ito-total mo po yung halaga ng kabuang propiedad, mga lupa, bahay. Idadagdag mo yung halaga ng mga personal property kagaya ng alahas, kagaya ng mga tawag dito, kotse, lahat na nagagalaw. Pagkatapos bisikleta o motor, kasi mahilig din si Sarah sa motor. Tapos, kung gano'n ang nakalagay, zero ang sa cash, pero may total, may kabuuan siya. So ano ngayon ang tanong, kung hindi ba nilagyan ng cash on hand, yan ba ay mali? Ang sagot po, sa mga simpleng mathematics o algebra lang, arithmetic lang, ganito lang po yung kasimple. Hindi mo na po kailangan isusulat. Jeremy, hindi mo na kailangan isusulat kung magkano cash niya sa pera. Bakit? Kunin mo lang ang total, ibawas mo yung personal property, ibawas mo yung cost ng bahay, kung ano sagot, yan pong cash. Ay, nako naman po. Mga bobo talaga. Madrama kayo. Kinakargahan ninyo ng opinion ninyo. Hoy, buba! O, pakinggan mo natin, patuloy natin ang drama ni Luistro. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? Bubo ka pala eh. At kung walang Bubo ka pala eh. Sinabi ko na sa iyo, hindi nga nalagay, walang sinabi zero ang cash, walang sinulat. Kundi wala lang nakasulat. So ngayon, kung simpleng mathematics yan, total, ibawas mong personal property na mga alahas, kung ano pa, ang halagadan, ang sagot, babawasan mo pa ng mga presyo ng mga lupa niya, bahay niya, kung ano matitira, yan po ang cash. Bubo. Saan ka ba nag-aaral ng math mo? Sa Batangas? Elementary school? Asan ang teacher mo ng elementary ka, ng grade 1? Papaluin ko, hindi marunong magturo. Para makuha mo ang cash, ibawas mo mula sa total na property niya na asset, yung halaga na nakasulat kay Sarah, sinulat niya kung magkano ang mga alahas niya. At sinulat niya rin kung magkano ang kanyang mga bahay niya, kung ano mga lupa. Kung ano sagot, yun ang cash. Ang dali nyo palang kunting bagay, binibigyan nyo ng kulay. Talaga kayo basta kawatan talaga magaling. Sabihin niya, ang galing ni speaker. Walang Ix kung wala ni speaker. Walang akap kung wala ni speaker. Tapos mamimigyan ng 3,000. Nagpapabless sa mga binibigyan ng pera. Ang dami niyang inaanak. Ay, nako, Jervin Luistro. Madrama. ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente?
At ibig ba nitong sabihin ay ang Tika ba, i-call out kita. Yung logic mo kasi, Jinky, ay polluted. Polluted. Bakit? Nagdeposito si Percy Sendanya sa account, halimbawa, sige, sabihin natin na magdeposit. So, anong problema ron? Next, sinabi ninyo na lumalaki daw ang sa AMLAC, 6.7 billion. Ang problema po sa iyo, Jinky, ay nilalason mong utak ng mga tao. Bakit po? Ang 6.7 billion po ay mula 2006 hanggang 2025. Yun ay mga kabuuan total ng transaksyon na deposito, withdraw, deposito, withdraw, deposito, withdraw. Hindi po ibig sabihin na 6.7 billion ang pera niya. Deposito, withdraw, deposito, withdraw. Maaring ang purpose ng deposito, pera, patago. Mag-withdraw ang purpose niya, mag-time deposit. Tapos kung makuha niya naman ang kinita niya sa time deposit, deposito ulit. Or maaring nagpautang siya. Winidraw niya, pinautang niya, nakabayad ang nagpaumutang, binay, dineposito ulit. Ganito po mangyari yan. Ehemplo lang yan. Kung meron akong 1 million, ideposito ko ngayong araw, April 10, 29. Tapos mamayang hapon, i-withdrawin kong 1 million. Ang nakalagay po sa AMLAC, nakarehistro ay ganito. 2 transactions, total 2 million. Bakit? Ang transaction na deposit at ang transaction na withdraw, ang halaga nun ay dinagdag, kaya lumaki. So, ang ibig sabihin, yung 6.7 billion, maaari po na mga deposito, total inflow yung tawag doon, ibawas mong outflow. So kung ibawas mo, kung may sobra pa, ang tanong, sapat ba yun? Yun na ba yun ang pera ni Sarah? Kapag ang lahat ng inflow, lahat ng deposito, ay ibawas mo ang nakalista doon sa AMLAC na outflow. Ang outflow kasi maaring bayad, transfer ka ng funds, o di kaya actual withdrawal. So ngayon, ang tanong, kung 6.7 billion ang nilagay po sa AMLAC na ka-total transaction, tapos binawasan ang inflow, binawasan ang outflow, kung may sobra pa, ibig ba sabihin ang sobra, ang deposito lahat, bawasan mo lahat ng lumabas, ay ang may matitira. Ang ibig mo sabihin, iyon na bang pera ni Sarah sa bangko? Ang sagot, hindi po. Bakit po? Kasi ang nilista lamang po na outflow ay yung mga labas na pera na lampas sa 500,000. Ibig po sabihin, kung may lumabas na withdrawal na 400,000, hindi nakalista. Hindi nasasama sa lista. Ganun po yun. Ibig sabihin, may tanong, ilang 400,000 kaya ang na-withdraw dyan na hindi man lang nakatala? Kaya ang sa akin na po, gamitan nyo naman ng logic at magiging patas naman kayo, Miss Jinky Luistro, sa iyong pagbibigay ng talumpati na matalinhaga at puno ng hiwaga. At dinadramahan mo pa. Ang galing mo talaga magdrama. Dapat doon ka na pumasok sa kay sumali ka na sa Batang Quiapo. Kayo na Jewel Chua. Ha? Total, magagaling kayo magtalumpati eh. So, pinapakita ko lang po sa mata ng mga subscribers na it is not what you see. It is what you really examine. Kung si Madam Joan Obarc pa magsasabi, it is not what meets the eye. Hindi yun yung nakita mo. Ay nakita niyo na kasi yung outflow na more than 500,000 ang withdraw. Kasi nililista sa AMLAC yung mga deposito at withdrawal na tag 500,000 sobra ang withdrawal o ang deposito. Hindi nasasama sa bilang ng AMLAC
Yung mga withdraw ng 499,000, hindi sinasama. Hindi rin sinasama ang withdraw ng 400,000. Kaya, pinapaunawa ko lang sa inyo, ang conclusion niya, maaaring tama, pero hindi yun ang correct conclusion kung pag-usapan natin ang lohika. Ganun na kasimple. Oh, kita mga apo ko. Hello, hello. Oh, subscribe, like. And share, ah. Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions. Oh, covered transactions, 633. Para klaro, 633 covered transactions. Mga gili kong tagapakinig, ano ibig sabihin ng covered transactions? Ganito po yun. Sa AMLAC po kasi, kahit anong bangko mo, pag magdeposito ka 500,000 or more, automatic naka-report yan bilang covered transaction. Covered dahil sakop ka. So, ang sakop lang ay mga deposito na o withdrawal na 500,000 o pataas. Hindi sakop ang 499,000 in a day, in a given day. So, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-deposito 200,000 ngayon, mamayang hapon 500, 300,000, sakop ka pa rin sa transaction. So, kaya ay ano? Sino ba ito tumatawag? Huwag lang hindi ko sasagot. So, ngayon, ganun po, at least naintindihan ninyo habang nakikinig kayo, hayaan na lang natin sila magdrama. Pero at least, ginigiyahan ko kayo para kayo sariling judgment call nyo ang masusunod. Binibigyan ko lang kayo ng guide kung ano ang dapat. Okay? At 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang Ano naman ang Six. suspicious transaction? Yung suspicious transaction, yung depende sa tingin ng bangko na nakakasuspitsa naman ito. So, ito bang nakasuspicious transaction? Una, magdeposito ka ng 200,000. Sunod, 200,000 sa hapon. Sunod, 300,000. So, maaaring hindi sila sa covered kasi less than 500,000. So, tinatawag nila yan as suspicious transactions. Pero ang hindi ko maunawaan, nahuli ni Congresswoman Sara Ilago na nagtatanong siya kay Attorney Ronel Buenaventura, bakit nyo sinama ang suspicious transaction na zero ang pera nakalagay? May suspicious transaction din na piso nakalagay. So, paano yan? Ibig sabihin, ito po makita. Tingnan natin kung anong explanation nila doon. Wala po silang explanation doon. Kung ano ang tawag doon. Kaya ipakita ko sa inyo yung itong transaction na suspicious na binigyan diin ni Attorney Rufil Hernandez Banyok na siyang isa sa pinakamagaling na broadcaster sa Cebu. Nakasibuano lang ang salita pero pakinggan nyo lang, ay dadalhin ko lang kayo doon sa
tanungan na kung bakit malalaman nyo zero po ang transaction. O ito po yung transaction na nakikita niya, suspicious transaction. Ito, hanapin natin ha. Sana ba yun? Ito, hinahanap ko lang. Ito na. Si Sara Ilago ang nagtatanong. Congresswoman Mary Jane Ilago nangutan na siya, nalibog pa siya day. Nalibog. Nalibog siya. So, ang nga naman nga, naguluhan. Hindi po yan hindi po yan manyak ang ibig sabihin ng libog. Sa Bisaya, ang libog naguluhan. ang gipangutong, katong item, ang gipangutan nga report sa AMLAC, kani, zoom in, zoom in. Ito daw ang item, kani, ito, ibig sabihin ng kani, ito. Zoom in daw, pakita mo. So, nakita mo, suspicious transactions, 25. At 29. Ang nakalagay, piso. So, yan po. Ibig sabihin, ang pinupunto ko lamang po dito ay Madam Jinky Luistro, kung patas po kayo makatingin sa mga tao, ay dapat sana sabihin mo na hindi ibig sabihin na kung may suspicious transaction ay nangangurap na. Hindi ibig sabihin na kung umabot na 6.7 billion kasi pinagdugtong-dugtong lang yun. Umabot ang doon ng transaction, withdraw, tsaka deposito. Ngayon nakita mo suspicious transaction 29, ang halaga piso. Oh, record ito ng AMLA. Paano natin masasabi ito na ma-explain? Okay, balik tayo kay pwede kong tawagin gwapa para hindi naman magalit sa akin. Gwapa, Jinky, gwapa, Locaret, Luistro. Kung saan tinago niya ang kanyang mister na kinasuhan ng rape, 2 counts of rape. At kung saan ginamit niya kasi panahon ni Duterte yun, kinasuhan ng 2 rape, 2 babae, umakusa ng rape sa asawa ni Jinky Luistro. Ang asawa niya kasi mayor. So kinasuhan. Tapos nung mayor ang asawa niya, hindi pa siya congresswoman, siya po ang ginawa ng asawa niya na administrative officer. So kung administrative officer siya ng mister niya, hindi makalusot ang mga pagkakitaan ng mister niya, dadaan sa kanya lahat. Alam mo pinakamatindi kay Jinky Luistro? Maliban yung maraming pera tinanggap kay Speaker Romualdez, ito, siya po, administrative officer, assistant siya ng mister niya at nagre-report siya sa opisina ng mister niya doon sa mayor's office. Administrative officer siya nagpapatakbo ng lahat. Tapos at the same time, may mga tao siya, tumatanggap ng kliyente kasi abogada siya. Bawal po yun. May kinukuha siya annulment, na kung ano. Ganun ka-corrupt. Bawal yan sa abogado. Kung ikaw ay nag-opisina bilang administrative officer, bawal sa abogado na magkakatatanggap ng kaso na ikuan mo sa korte. So anyway, pakinggan na lang natin si Jinky Locaret Luistro. Hindi pa siya. Ito. Balik natin konti. Talaga ng kabuang 6.7 billion pesos. May diin pa yung 6.7 Siguro billion. Pinaliwanag ko na sa inyo, sa inyo, hindi ibig sabihin na dahil ang total na transaction ay 6.7, hindi ibig sabihin na 6.7 billion din ang pera ni Sara at saka ng kanyang asawa. Ayun pala, nang kinasuhan ng rape, yung asawa ni Jinky Luistro, hindi niya kayang ipanalo ang kaso ng mister niya. Anong ginawa niya? Para sigurado, kasi panahon ni Duterte, para sigurado manalo, kinuha niyang abogado si Attorney Manscarpio na mister ni Sara. So, medyo kinabahan ang judge doon. Kaya nanalo sa kaso. 8 million ang usapan lang hanggang hindi pa nakabayad. Kaya dapat isama pa sa salin yung 8 million na ibabayad mo. Kaya zero nakalagay, wala siyang pera si Sara. Hindi ka pa nagbayad ng 8 million na utang mo. Kakahiya naman ito.
Ay, nako. O sige, ulit-ulit diretso ang drama mo. Magandang isipin kung gaano kalaki ang halaga Gagano kalaki ang alin? Yung bibig niya, laki. Ang laki ng bibig mo, Jinky, oh. Ang kapal pa ng lipstick mo. Alam mo, sa amin may kasabihan yung ganong klaseng lipstick ng kapal, parang cocksucker. halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, Ay, pero ang AMLAC, salin, zero. Pinaliwanag ko na kanina, hindi po zero. Walang nakalagay na numero. So, hindi yan zero. Ang zero, nilagyan na ng word na zero o di kaya numero na zero. Walang numero na zero nakalagay. Kupal talaga to. Hanapin ko nga yung yung mga nailabas na mga SALN, Sara SALN. Ito, hanapin natin. Baka may makita tayo. Ito, may nakita ko. Pakita ko sa inyo ang SALN ni Sara. Para maintindihan ninyo yung 0-0 na sinasabi ni Jinky Luistro. Mali dito si Jinky. Puro monolog lang ginagawa mo. Tawag sa'yo ni Atty. Libayan. Monolog. Oy! Naalala ko tuloy. Palsis! Palsos in uno. Palsos in umnibus. Talo ka kay Libayan sa debate. Huwag kang mag-anunsyo na panalo ka. Kakahiya ka. O, ito. Yung mga kakampi mo talaga si Luistro eh. O, ito po yung SALN ni Sara. Tingnan natin. Palakihin natin. O, ito po yung sinasabi niya na zero. None eh. Walang nakalagay. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Wala pong nakalagay ng amount. Ngayon, ang sabi ko kanina, para makuha mo yung amount, total assets minus personal assets minus real assets, and the answer is, the balance is not cash. O, ito, mag-sample tayo. 59 million minus 19 million. So, magkano yun? So, 40 billion. 40 billion minus 39 million. Di 1 million. Kupal. Sa totoo lang, pwede niya rin ilagay dito sa personal assets yung pera kasi personal assets niya yan. Ngayon, number 2020. 59 million din ulit. Minus 19 million. 40 million. Minus 39. Ganon din. 1 million din ang pera. Ngayon, pangatlo, 2021, 72 million. Minus 23 million. That is 49 million. Minus 48. Pero nilagay niya pala dito sa asset, sa personal assets. Ganun lang ho kasimple kasi ang definition, ang kahulugan po ng pera ay personal property, personal assets. So, gano'n lang po yan, Madam Jinky Luistro. Binibigyan mo ng kulay. Hindi po yan makulay ang blanda. Ay, nako. Pag meron tayong mga opisyal na ganito, sabog ang bahay natin ng Pilipinas. Wala ka magkakakuan, wala ka mahihita. ay nagsabing 6.7 billion. Hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na O nakita. bakit ikumpara mo billion-billion transaction? Walang kinalaman yan.
Hindi mo pa nga malalaman kung magkano natira pagkatapos mo ibawas ang lahat ng mga withdrawal kaysa deposit. Wala nga ganun ang nakalagay. Walang binigay ang AMLAC eh. Kasi pwede ba rin mangyari na ang lahat ng mga withdrawal na mababa pa kaysa 500,000 ay hindi nakatala. Kung hindi nakatala, wala kang mahihita. Hindi mo may kwenta. The only way for you to compute that is to get all the transactions, including the payments for 300,000, 400,000, 100,000. Ang problema sa maliliit na payments, hindi binibilang. Kaya hindi naman ibig sabihin kung mas maliit ang outflow ay ang matitira ay balance. Iyon ang pera ni Sarah. Ay, saang paralan ba kayo nag-aral? Grabe. O kayo dyan na nagagalit sa akin na naging DDS na ako. O ano ang logic ninyo? Bakit kayo magagalit? Bakit nyo awayin ako? At bakit kayo ayaw kay Duterte? Ang logic lang dyan ay sarado ng mata nyo, pabor kayo kay BBM o kay Leni Robredo o kayo ay mga makakaliwa na kasama ng mga maraming taga-UP na mamatay dun sa ginagawa nyong NPA mga taga-UP. Binabayaran natin ng sweldo ng ano yan, ng buwis natin ang kanilang pag-aaral tapos gagawin nyo lang NPA. Ano man, Mr. Raul Manuel? Attorney Rene Luisco? Sara Ilago? Ano bang nahita nyo mag-NPA kayo? Sino ba nagnakaw? Dapat yan patayin nyo. Si Bongbong nagnakaw, dapat yan patayin nyo kung gusto kayo mag-NPA. Bakit yung mga sundalo pag initan nyo? Bakit yung mga polis? Puta. O pakinggan ng isa pa itong NPA. NPA si Jinky Luistro. Ng AMLAC. Ano permanent animosity? Ito na ang tinatawag ni Congress. Harap naman ng makinig si Lila Dilema. Isa pa ito. Pati si Silvio Cno. Si Percival. Manchel Jokno na smoking gun. Smoking gun? Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. Nakumpirma alin? Anong nakumpirma? Kung nasama sa transaction, hindi naman ibig sabihin pera niya yun. 10 taon. Ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Maka-Trillanes ka lang. Bias ka. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN,
AMLC report at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay? Pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. Oh, asan ang pruweba mo? Na inakusahan mo sila ng mga drug lords. Ha, Jerbil? Saan ang pruweba mo? Nagtatago ka sa likod ng tinatawag na congressional or legislative immunity. Hindi ka pwedeng kasuhan ng libel. Kaya kahit sino ilalibel mo, hindi ka makasuhan ng libel. Pero pwede kang kasuhan ng perjury. These are not ordinary names. Oh, sige nga, mag-akusa ka. Ano yan? Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, Huwag ka huwag mong gamitin na pruweba yung si Trillanes kasi kasinungalingan yan. Kaduda-duda yung mga pinagbabanggit yan. Hindi mo siya pwedeng gamitin dahilan para sabihin mo na totoo. merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Hindi ito pwedeng Ang problema ko sa inyo kasi puro opinionated kayo, mali pang logic ninyo, Jerk Bill. Nasisira ibang tao sa ginagawa ninyo, ginagamit yung kapangyarihan nyo. Hindi ka pwedeng kasuhan ng libel dahil ginagamit yung legislative immunity. baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. Yan pa ginawa ninyo, nilabag ninyo ang batas. Ginamit yung kapangyarihan ninyo, pinatawag nyo yung AMLAC at magbuyagyag na kung anong laman ng AMLAC, mga transaksyones. Na kung titingnan namang batas ng AMLAC ay walang exception, bawal ibulaggan, bulat-latin ang records ng AMLAC. Ginagamit ninyo, sabi ninyo, ay, this is public interest, this is a people's court. And the interest of the people must be supreme over the AMLAC prohibitions. Yan ang mga argumento nyo na wala sa lugar. Unang-una, hindi rin kayo binibigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon na magsabpina. Ang binibigay sa inyo is power to hear. Power para magdinig. Ano ba yung pagdinig? It is not search. The search or inquiry in aid of legislation. Ang kapangyarihan nyo po sa pagsabpina ay nandun po makikita sa Section 21, Article 6 of the Constitution. That you have that power to conduct search in aid of legislation. Pero sa impeachment po, wala pong nakalagay kundi power to hear lang. So, ang power to hear is not the same as power to search. Ang power to hear po ay, power to inquire. Ang power to hear po ay makinig lamang kayo.
So pakinggan nyo lamang kung ano merong mga ebidensya na dinulog sa inyo ng mga nagreklamo. Hindi pwede na pagandahin nyo pa, palakasin nyo pa ang reklamo na nagsampa ng reklamo. That is unfair. For example, may nagreklamo laban sa isang tao sa piskal. Pwede bang gawin ng piskal yon? Sa totoo lang, hindi na pwede gawin ng piskal. Dapat i-dismiss niyang kaso. Sabihan niya ng reklamo, bumalik ka na kung meron kang ibang ebidensya. Ganun po kasimple. Oh, ngayon, sige, pakinggan muna natin sila. Pero ang sa akin lang pinupunto dito, ang monolog dito ni Jinky Luis ay kung maraming maniniwala. Ito kasi magaling magsalita eh. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examined corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Okay, sa mga negosyo na yan, hindi nabuyag yun sa publiko yan. Titingnan natin yan, pag-aralan natin. Tapos itong kahon naman ay papabubuksan daw. Punong-puno ng ebidensya. Ang kahon pala nito, ito ay naglalaman ng mga records ni Attorney Mans Carpio sa kanyang mga pagbabayad ng buwis. Kundi mga BIR records. So, dito po, kinasuhan po sila ni Attorney Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte ng kaso na sa paglabag sa Republic Act 9160 sapagkat sa utos niyan sa Section 8-A nakalagay na hindi pwede buksan at walang exception to the rule ang pagbukas ng tinatawag na AMLAC records. Next is, pag tinignan mo na ngayon sa Section 14-D, diyan na ngayon na ang kulong ay hindi tataas sa 1 milyon at mula 3 taon at hanggang 8 taon na kulong ang parusa. So, nagsampa ng kaso si Attorney Mans Carpio sa inyo. Alam mo, kalae mo, minamaliit lang. So anyway, hanggang dyan na lang. Total ito, wrapping up lang naman niya. At hanggang dyan lang po ang aking vlog sa ngayon sa umaga. Marami pa po gagawin. Babalik po ako mamaya. Mabuhay po at ipagdasal po natin si Sara Duterte. Anyway, si Sara Duterte ay hayaan lamang niya yan. Doon siya magdidepensa sa Senado kasi expected niya na yan na yayariin sa dyan. How can you fight in a place wherein all inside the room are your opponents? Kaya pag magbuto-buto dyan, talo na kagad siya kasi kalaban niya lahat yan.
Pero mind you, we insist on Sara. Kasi pag si Sara nakaupo, lahat kayo na kumurap sa flood control project, ubos kayo lahat. Yan ang hinahabol namin dyan. Okay? So dyan lang muna po at let them do the murder, the massacre of Sara. Bahiyaan mo sila. Nasa kanila ngayon ang bula. Kaya sisikapin natin, nasa atin ang magiging huling halakat. So, kayo naman dyan na nagagalit sa akin kung didiis na ko, well, I don't care. Kasi kayo po yung klaseng tao na ang tao-tao kayo nakatingin, kagaya kayo kay Palsis, galit lang kay Duterte, hindi na mababago utak niya, galit lang kay Duterte. Ganun po kayo, galit kay Duterte. Tapos, pabor pa naman kayo kay BBM. Wala pong mangyari sa buhay nyo kung sa tao kayo nakatingin na galit kayo. Kailangan po sa batas kayo nakatingin at saka sa ebidensya. Maraming salamat po. At tayo mga DDS ay ipagbunyi natin, ipagdasal lang natin na malusutan ni Sara to. At sigurado naman ako, makatawid lang si Sara dito. Makatakbo lang si Sara. Walang mananalo kay Sara sa eleksyon. Kahit anong pang gagawin nila dito. Unang-una, kaming mga taga Mindanao, solid kami. Marami na rin mga DDS dyan sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Cordillera, o sa Katagalugan region, sa mga Bicol region. Marami na rin, mga Visayas pa. Kaya kahit ano pang paninira nito kay Sara, we never believe. Yung panununtok niya ng sheriff na binabanggit lagi nila, ay yan po palatandaan ng karakter ni Sara na kaya niyang ipaglaban ang mga maralita. Sinugal niya sarili niya. Kagaya kay tatay niya, kaya niya ipaglaban ang mga tao kahit na nakakulong na siya, kahit ikulong mo pa siya sa ICC. Ganun naman po ating masabi. Sultan Kudarat, solid DDS. Yan, siyempre. Sultan Kudarat, Dato Paksali. Magandang umaga. Sino pa? Hanggang dyan, tapos si mga congressmen natin dyan. Sa BARM, sa Maguindanao, sa MDS, saka MDN, saka sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Basilan, Tawi-Tawi, sa Sulu, mga kapatid ko, mga tausog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga waray-waray, maupay ngaga. Maray na aga sa mga Bicolano. Tapos sa mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga Bulano, maadyong buntag. Sa mga kamag-anak ng asawa ko diyan sa Talibon, maadyong buntag. Dadyon ka mo sa Talibon. Tapos sa aking mga kapwa, mga Ilonggo, maayong aga sa inyo tanan. Sa kapwa ko mga karaya, mayad nga agas kaninyong tanan. Sa mga kabalin ko, mayap aabak. Sa mga Ilocano, naimbag nga bigat. Yan. Masanto siya kabuwasan sa mga Pangasinan. Okay, hanggang dyan na lang tayo ngayon. At may maglalive ako, may gagawin lang ako trabaho panghanap buhay. Maraming